Minsan ang pinakamalakas na tao ay yung marunong umiyak sa harap ng Diyos. Dahil ang luhang iyon ay hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng pagtitiwala. Ang pag-iyak sa Diyos ay isang pag-amin na wala tayong kayang itago sa Kanya, na ang ating mga sakit, ang ating mga takot, at ang ating mga sugat ay Kanyang alam, at Siya lamang ang makapagpapagaling. Sa mata ng tao, ang luha ay tanda ng pagkatalo. Ngunit sa mata ng Diyos, ang luha ay isang handog na mas mabango pa kaysa anumang alay. Ang bawat patak ng luha ay parang binhi na nahuhulog sa Kanyang mga kamay. At sa tamang panahon, ito'y mamumunga ng kaginhawaan, ng kalakasan at ng bagong simula. Mga kapatid, hindi kahinaan ang pagluha sa Diyos. Iyon ang pinakamataas na anyo ng lakas. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa mga bisig na matitibay o sa pusong nagmamatigas, kundi sa pusong handang yumuko at umamin. Panginoon, hindi ko kaya nang wala ka. At tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi lang nakakarinig ng iyong mga iyak. Siya ay nakikibahagi sa iyong pagdurusa. Bawat luhang pumapatak mula sa iyong mata ay parang hiyas sa Kanyang puso. At sa bawat luha, may kasamang pangako. Hindi ka nag-iisa, hindi ka Kanyang iiwan, at ang Kanyang yakap ang siyang sasalo sa iyo. Kaya kung dumaraan ka sa gabi ng iyong buhay na tila walang liwanag, hayaang ang iyong mga luha ay maging tulay papunta sa presensya ng Diyos. Dahil sa Kanyang mga bisig, ang luha ay nagiging lakas, ang sugat ay nagiging kagalingan, at ang kahinaan ay nagiging pagkakataon upang ipakita niya ang Kanyang kapangyarihan.